KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela. Hello mga master at mga lodi. Maraming salamat po sa suporta. Tere na sa karugtong ng ating Kwentong Nobela. Ang Tugatog ng Buhay. Kabanata 3341-3350. Tagalog Translator, Andy Dors. Tawag. I-prick. I-click. I subscribe Kwentong Nobela, Kabanata 3341. Kahit na sila ay nagkaroon ng matinding pag-eehersisyo, sa silid kung saan mabilis ang daloy ng oras, ang oras sa labas ay damaloy din sa real time. Hindi nagtagal, natapos ang 3 oras. Nakakita si Agathe ng 30 eksperto na magkasamang patungo sa undead territory. Medyo maraming tao sa side ni Alex. Gayunpaman, ang pagkababae ay lubhang nalampasan ang pagkalalaki sa isang sulyap. Siya lang ang lalaki, samantalang maraming babae. It's the typical harem legion. Agathe growled with curled lips. Pagkatapos noon sila ay umalis. Sa Yukon Dungeon, diretsong binuksan ni Alex ang teleportation portal na patungo sa Genbu Dungeon. Kailangan nilang maglakbay ng malayo. Siguraduhin mong babalik ka ng ligtas. Dad, Mom, hihintayin ka namin sa bahay. Dad, pwede mo ba akong isama? Ako ay napakalakas din. Hindi na ako matatalo ni Sis. Sinungaling. Umiiyak ka noong natalo kita kahapon. Dad, isama mo ako. Pumila at nagdadaldala ng iilang mga bata na nagpapalabnaw sa emosyon ni Alex sa paghihiwalay. Hawak-hawak ni Esmeralda ang Divine Dreamcatcher sa kanyang kamay at sinusuri ang balitang inilabas dito. Ang impormasyon ay na-update ng madalian at mabilis 3 oras ang nakalipas. Ang dakilang mundo ng Amerika ay nahulog sa mga kamay ng kaaway ng mas mabilis kaysa sa inaakala nila. Sila ay karaniwang nabura ngayon. Ang Undying Clan ay lumilikha ng mga blood pool sa isang malaking sukat na ginagawang isang nakamamatay na chi na magagamit nila ang lahat ng mga espiritual na sona sa dakilang mundo ng Amerika. Hindi lamang iyon, ngunit isang mas nakakagulat na piraso ng balita ang nagpakita kamakailan. Ang Undying Clan ay puwersahang itinulak ang isang planeta na hindi gaanong mas maliit sa Earth nang dahan-dahan pagsulong patungo sa isang tiyak na posisyon sa kalangitan sa Earth. Tulad ng mga balang sa buong kalangitan, pinunan ng Undying Clan ang buong espasyo, binura ang kalangitan, at hinaranggan pa ang araw. Tinagtagal, naapektuhan ng sitwasyon ng Mount Yukon. Maliwanag na araw noon, ngunit mabilis na bumababa ang sikat ng araw. Naging madilim ang paligid at sapilitang pumasok sa night mode. Anong nangyayari? Biglang nagulat ang mga tao. Ibinigay ni Esmeralda ang Divine Dreamcatcher sa kanyang kamay kay Agatha. Master, sinasabi nito na ang Undying Clan ay may bagong kilusan. Sa halip na salakayin ang wasteland, inililipat nila ang isang planeta sa isang lugar na hindi kilala. Si Agatha ay sumugod sa langit na may halong hampas. Mabilis siyang bumalik na may malungkot na ekspresyon. Master, may nangyaring kakilakilabot. Maaaring natuklasan ng Undying Clan ang tiyak na lokasyon ng Cosmic Monument sa universo. Tinusubukan nilang agawin ang kosmikong monumento. Kapag ang sinaunang monumento na iyon ay nahulog sa mga kamay ng Undying Clan, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. May nagtanong, ano ang mangyayari? Sinabi ni Agatha, kami ay magiging sa kanilang awa. Agad na sinabi ni Alex, hindi na tayo makakapagpatagal pa. Kailangan nating magtungo sa undead territory. Kaagad at umaasa na ang lahat ay maayos sa tamang panahon. Hoy, brat. Pupunta kayo sa undead territory. Magiging tamad ba tayo dito? Isang grupo ng mga tao ang umahan mula sa paanan ng bundok. Ang nagsalita ay walang iba kundi ang magiging father-in-law ni Alex, si Gilbert Henderson. Sa likod niya ay maraming tao. Kasama nila si Jade Benmore. Lumapit si Jade at niyakap ng mahigpit si Alex. Tulad ng sinabi ko, I will back you in the future. Maraming tao sa grupong nasa likod niya ay mga eksperto mula sa dating Flying Eagles Academy.
Marami ring hindi pamilyar na mukha. Ipinaliwanag ni Gilbert, ang iilang mga taong ito ay mga nakatatanda mula sa dakilang mundo ng Amerika na dumating upang tumulong. Noong sinaunang panahon, ang kanilang mga ninuno ay mga naninirahan sa Amerika. Ang buhay at death moment ay dumating na sa mapagpasyang labanan sa Undying Clan, kaya paano sila tatayo at walang gagawin? Sinabi ni Jade, Alex, may ideya ako. Hindi ngayon ang oras para sa inyo na lumaban ng mag-isa, ngunit oras na para sa buong universo na magkaisa at lumaban ng sama-sama. Ang iyong teleportation portal na ito ay hindi dapat buksan sa Yukon, ngunit dapat itong buksan sa Terry Mountain upang ang lahat ng mga nagnanais na tao at mga voluntaryo ay makapunta at makipagkita sa amin at mapatay ang lahat ng Undying Clan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3342. Kasama rin siya sa kaganapan 3 oras bago. Itinuring na nagkaroon ng breakthrough ang dalawa sa kanilang relasyon at nakipag-ugnayan sa intimate deed. Kasalukuyang magagawa ni Esmeralda nakakaramdam pa rin ng sakit. Sa katunayan, sa kanyang paglilinang, hanggat ginamit niya ang banal na kapangyarihan at walisin ang isang maliit na bukas na sugat, agad niyang aalisin ang sakit. Gayunpaman, mas pinili niyang huwag gawin mo yan. Pakiramdam niya ay kumpleto na ang kanyang buhay matapos maranasan ang ganoong sakit. Kung hindi, pakiramdam niya ay walang laman kung walang layunin at suporta. Sa kasalukuyan, alam niya na ang kanyang espesyal na damdamin para kay Alex dati ay ganap na dahil sa katotohanang nakuha niya ang stick ng buhok ni Sienna nang hindi sinasadya sa panahon ng reincarnation. Samantala, siya, bilang reincarnation ng hair stick. Forget it. Ang kanyang paglilinang ay itinuturing na mabunga. Ang Undying Clan ay malamang na ginagamit ang lahat ng lakas ng militar upang hukayin ang Cosmico Monumento, sabi ni Phoenix, kaya, ang lakas ng militar dito ay walang laman, ngunit ito ay magiging ibang kwento kapag narating natin ang totoong undead territory. Pinaalalahanan ni Agatha ang lahat na ang kapaligiran sa undead territory ay espesyal. Ang lahat ng espiritual na enerhiya sa loob ay matagal nang naging nakamamatay na chi, at maraming tao ang maaaring hindi makayanan ang kapaligiran sa loob. Kailangan nilang bumalik kaagad kung talagang hindi nila ito matiis. Lumipad ang malaking grupo ng mga tao patungo sa dulo ng dead zone. Hindi nagtagal bago nila nakita ang daanan na nag-uugnay sa dalawang kaharian. Ha! Guys, tignan mo, may mga bangkay dito. Sila ay mga bangkay ng Undying Clan. Pagkatapos tingnan, sinabi ni Alex, huwag kang magtaka. Minsan kaming nakipaglaban dito at napatay ang isang grupo ng mga miyembro ng Undying Clan, ngunit pagkatapos ay nakontrol ang mga powerhouse mula sa universo, at ang spell formation ay nasira. Kaya, wala kaming choice but to abandon it. Hindi tama. Alam ni Saria ang sitwasyon dito. Siya ay isa sa mga kalahok, ngunit bigla niyang natuklasan na ang mga bangkay ay medyo sariwa. Tingnan mo. Ang mga bangkay ng Undying Clan ay napakatanda na, ngunit ang iilan na ito ay iba, tumingkayad si Jade at binaligtad ang mga bangkay. Namatay sila hindi nagtagal. Pinatay sila. May malalalim na marka ng kuko sa katawan ng mga bangkay. Isa itong kuko na nagdulot ng 3 linya ng madugong sugat. Nakapatong sila sa buong katawan. Nagpatayan ba sila? Masyadong maraming lahi sa Undying Clan. It's not uncommon for them to kill each other. Pwede naman. Sige. Stop wasting time. Pilasan mo, pumasok ka. Nanguna si Agatha at sumugod sa harapan. Gayunpaman, mabilis siyang nakaramdam ng kakaiba. Marami pang mga bangkay sa daanan. Ang mga miyembro ng Undying Clan na pinatay ni Alex at ng iba pa noong nakaraan ay matatagpuan sa entrance hall ng daanan. Hindi nila pinatay ang mga ito sa daanan, ngunit ngayon, ang mga bangkay sa daanan ay nakatambak, at bawat isa sa kanila ay puno ng hindi mabilang na mga marka ng kuko. Parang hindi tao ang gumawa nun. Parang halimaw ang gumawa nun. Ang mga marka ng kuko ay iba-iba sa laki, na nagpapahiwatig na ang mga ito ay hindi ginawa ng parehong tao.
Hindi ito mukhang isang simpleng fratricide. Hindi kaya may ibang pumunta sa lugar na ito. Si Jade, nakasuot ng uniformeng militar, mukhang magiting. Kahit anong mangyari sa mundo, ang pinakamahalagang bagay ay hanapin muna ang White Bone Scepter. I will blaze the trail. Si Jade ay miyembro ng Divine Titan Tribe. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3343. Sa nakalipas na panahon, marami siyang nabuhay na espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Hindi na masasabi ng isa kung ano ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. Katulad ni Alex, tinahak niya ang isang hindi pangkaraniwang landas na ganap na naiiba sa karaniwang landas ng paglilinang. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Ang martelo selya ay tumama na lumikha ng uno sa buong daanan. Ang lahat ng mga bangkay ng Undying Clan ay natangay at gumuho, nagalis ng mahabang daanan. Ang martilyo ay tumama ng 3 beses na magkakasunod. Ang pasukan ng daanan ay naalis. Napatingin si Agatha kay Jade. What a powerful physical strength. Ikaw. Hindi ba tao ka? Inalis ni Jade ang martelo selya. Pwede mo akong petuhin bilang tao. Pagkalabas ng daanan, nakita pa rin nila ang malaking bahagi ng mga bangkay ng dugo. Ito ay isang ganap na pagdanak ng dugo. Kasabay nito, ang tanawin ay mukhang iba mula sa isang huling nakita ni Alex. Bagamat ang lugar na ito ay puno rin ng madilim na nakamamatay na chi, naglalaman din ito ng bakas ng espiritual na enerhiya. Ito ay isang uri ng natural na espiritual na enerhiya. Ang nakakagulat, isang kagubatan ang tumubo sa harap ng entrance hall. Ito ay nasa gitna mismo ng pool ng dugo. Kakaiba. Ang mga puno ay talagang tumutubo mula sa pool ng dugo. Pati ang magandang bigwig na si Agatha ay nabigla. Ang labanan sa pagitan niya at ng Undying Clan ay tumagal ng halos 10,000 taon. Siya ay napaka-pamilyar sa maraming bagay tungkol sa Undying Clan. Ang pool ng dugo ay ang inang bayan ng nakamamatay na chi, na puno ng kalooban ng kamatayan. Anumang halaman na humipo sa pool ng dugo ay tiyak na patay. Gayunpaman, ang mga punong iyon ay buhay. Teka, ano bang meron sa mga puno? Medyo kakaiba ang hitsura ng mga punong iyon. Hindi sila berde ngunit madilim na pula. Malago ang malakres na mga dahon ng puno. Ang bawat dahon ay tila humihinga ng maindayog. May ilang bakas ng life activity sa gitna ng mga dahon ng puno. Whoosh! Habang sinusubukang lapitan ni Alex ang puno, bigla itong bumaril ng pulang ilaw sa bilis ng kidlat. Mag-ingat ka. Tigaw ni Jade, at direktang lumipad palabas ang martelo selya sa kanyang kamay. Kinaranggan nito ang pulang ilaw. Matapos umikot minsan, bumalik ito sa kamay niya. Sa sandaling iyon, natuklasan niya na ang martelo selya ay nabahira ng parang uhog na bagay. Sa sumunod na segundo, ilang maaliwalas na anino ang pumailang lang mula sa mga puno sa pool ng dugo at agad na naglaho sa kulay abong kalangitan. Ano ang mga bagay na iyon? Ang isipan ng maraming tao ay puno ng pagdududa habang nakatingin sila sa direksyon ng langit. Lahat hindi komportable dahil pumasok sila sa undead territory. Ito ay isang normal na reaksyon. Pagdating nila, hindi makahinga ang hangin. Nagsuot pa ng gas mask ang mga pumasok kasama si Gilbert, may nagtanong, kapaki-pakinabang ba ang mga bagay na ito? Ito ay mga marka ng gas na may sariwang sistema ng hangin mula sa pinakabagong pananaliksik. Ang mga espiritual na bato ay inilagay sa loob na maaaring mapakinabangan ang pagpapanatili ng kapaligiran ng hangin na nakakatulong sa kaligtasan ng tao, sabi ni Martini, na nakatayo sa tabi ni Gilbert. Tama iyon. Dumating din si Martini kasama ang biyenan ni Alex na si Metzli. Meron pa ba? Marami sila. Pinaliktad niya ang storage ring, nagbuhos ng daan-daang libong gas mask. Kumuha ng isa si Dorothy at ibinigay kay Alex. Umiling si Alex at sinabing, hindi ko ito kailangan.
Nasa katawan ni Alex ang Chaos Tree na maaaring maglabas ng enerhiya ng Chaos Tree at magbigay ng patuloy na mapagkukunan ng enerhiya. Sa makatuwid, hindi niya kailangan ng isang bagay na tulad nito. Hindi rin naman kailangan ni Daya. Siya ay may likas na katangian na may partikular na espesyal na katawan. Bukod dito, natural na hindi rin ito isinusuot ni Agatha, Saryek, Jade, at iba pa. Ang ganitong bagay ay sadyang walang silbi sa mga ekspertong tulad nila. Lumapit si Daye kay Alex at pamulong, ang mga bagay na lumipad ngayon ay nagpapaalala sa akin ng isang uri ng hayop. Anong species? Ang spectral birds mula sa Dark Pixie. Tawag. I prick. Ikli. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3344. Dark Pixie. Ano ba yan? Hindi pa nakarinig si Alex ng ganoong lahi, kaya mukhang natarante siya. Tinabi ni Daya, ang ganitong lahi ng Pixie ay humihiral sa universo. Noong pumasok ka sa Undead Territory sa unang pagkakataon, pumasok ka sa Moonwell ng lahi ng Pixie. Gayunpaman, maliban sa lahi ng Pixie na ito, mayroon ding ibang lahi na tinatawag na Dark Pixie. Nakatira sila sa madilim na ilalim ng lupa at iginagalang ang madilim na bahagi. Tumingin si Alex sa kagubatan sa pool ng dugo. Sa paanan ay naramdaman niya na ang bagay na ito ay medyo nagbabala. Mabuti ba o masama ang Dark Pixie? Ang Dark Pixie ay ang pangunahing kaaway ng natural na Pixie. Dahil sa kanilang paggalang sa kapangyarihan at pagkakalantad sa ipinagbabawal na kapangyarihan, mula noon ay tinatahak nila ang landas na walang babalikan. Ang mga ito ay masasamang pixies at kahit na may malaking galit sa mga tao dahil ang mga tao ay pumanig sa mga natural na pixies, matagal na ang nakalipas at tumulong na itaboy ang Dark Pixies. Narinig din ng mga tao sa paligid ni Daya ang kanyang mga sinabi. Nagsimulang magmukhang masama ang kanilang ekspresyon. Marami pang mga variable kung ang Dark Pixie ay makikipag-ugnayan sa Undying Clan. Tinabi ni Dorothy, malinaw na matapos tingnan ang napakaraming bangkay ng mga miyembro ng Undying Clan sa lupa. Kung talagang nandito ang Dark Pixies, magiging kalaban sila ng Undying Clan kaysa kakampi. Hindi naman siguro masamang bagay na samantalahin natin ang katotohanan iyon. Dahil dito, pagkatapos niyang matapos ang kanyang talumpati, may nauna sa League of Cultivators biglang sumigaw at nahulog sa lupa. Ang kanyang leeg ay nahiwa at puno ng dugo. Tatakot, hinawakan niya ang sugat sa leeg at sumigaw, kaaway. May kaaway. Tatlong malalalim na marka ng kuko na tumambad sa kanyang mga buto ang lumitaw sa kanyang mukha sa kalahati ng kanyang mukhang pananalita. Arg! Tigaw ng lalaking iyon. Gayunpaman, ang kanyang leeg ay ganap na naputol pagkatapos noon. Namatay siya on the spot. Nakapagtataka, ang naturang eksperto ay namatay sa ganoong agrabyado na paraan. Hindi niya nakita kung nasaan ang kalaban. Napakabilis ng pangyayari na ang lalaki ay patay na nang ang lahat ay natauhan. Anong mga tao ang pinakakinatatakutan? Ito ay ang hindi kilalang panganib. Ingat! Ingat! Ito ay isang pag-atake ng kaaway. Protektahan ang iyong mga katawan ng banal na kapangyarihan. Sa harap ng ganoong sitwasyon, lahat ay nagayos. Malamig na singgal ni Agatha. Napakadaya. Lumabas ka. Sa sandaling ipinakita niya ang kanyang pulang pamaypay, ang nakasisilaw na pulang ilaw ay kumalat at tinakpan ang buong espasyo. Ang pulang ilaw ay agad na nagliwanag sa mga puwang na para bang ito ay may espiritualidad. Ano ang bagay na iyon? Natuklasan ng lahat sa karamihan ng tao ang isang puwang na hindi maarap ng pulang ilaw, ngunit mukhang wala sa isang sulyap. Kung ano man yan, patayin mo na lang. Ang pulang ilaw ay namuo at nabuo ang isang sword intent. 10,000 espada ang sumaksak at napatay ito. Oof! Arg! Isang matalim na sigaw ang narinig sa puwang. Isang malapanther na halimaw ang unti-unting lumitaw sa labas ng lugar kung saan wala lang ngayon. Higit sa lahat, ang bagay na ito ay ganap na itim na walang anumang pattern. Hindi ito nakikita ng isa sa gabi. Shadow Panther.
Ngayon, maaari nilang kumpirmahin na ito talaga ang Dark Pixie. Ang lahi na ito ay matagal nang nawala sa loob ng maraming taon hanggang sa walang talaan ng mga ito sa mundo. Si Daya ay ang diyosa ng kalikasan sa kanyang nakaraang buhay, nagkaroon ng hindi mapaghihiwalay na ugnayan sa mga natural na pixies at nagutos pa sa mga pixies sa loob ng ilang panahon, kaya mas alam niya ang tungkol sa mga usapin ng Dark Pixies. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mga boses sa karamihan. Eto. Dito rin. At dito. Ah. Ano bang meron sa lupa? The asterisk man. Nabuhol-buhol na ang mga pako. Arg. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Tigaw ng isang eksperto mula sa Flying Eagles. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3345. Mabilis na natuklasan ng mga tao sa paligid na ang kalahati ng kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Isang bagay na parang ahas ang nagbigkis sa kanyang katawan at hinihila siya ng malakas sa lupa. Nakuha ko ito. May humawak ng espada at sumugod sa unahan para laslasin ang ahas. Dahil dito, nalaman niyang hindi talaga ito isang ahas, ngunit ito ay isang paghiral na parang isang uri ng baging. Kapag siya ay nilaslas ang mga baging na iyon, bumulwak ang malapot na itim na likido mula sa kanila. Ang likido ay hindi sinasadyang bumulwak lahat sa mukha ng lalaking iyon. Mas maraming tao na nakagapos ang nabasa ng likido. Pagkatapos, lumitaw ang isang nakakagulat na eksena. Lumitaw ang mga luntiang usok mula sa mukha ng lalaking iyon na tumalsik na naglalabas ng mainit na tunog. Ang likidong kinuha mula sa mga baging ay lubhang kinakaing unti-unti at nakakalason. Pagkatapos ng sunod-sunod na kaawa-awang hiyawan, ang ulo ng lalaking iyon ay naagnas sa isang lusik ng madilaw na tubig. Nawala ang pangitaas na katawan ng lalaking iyon na kinaladkad sa kalahati sa lupa. Senior! Senior! Ah! Ano ba itong mga bagay na ito? May sumigaw, bilasan mo. Umatras ka sa daanan. Pumalik ka agad sa daanan. Nakatagpo sila ng ganoong insidente pagkatapos ng tamang paglalakad palabas ng daanan. Hindi pa nila nakikilala ang Undying Clan, ngunit 3 buhay ang magkakasunod na nawala sa lugar na ito. Nakakahiya talaga. Si Alex at ang iba ay hindi nang ahas na makipagsapalaran ng walang ingat kapag wala silang naisip na paraan upang malutas ang sitwasyon. Literal na wala silang alam tungkol sa Dark Pixies. Nang umatras ang mga tao sa pasukan, ang ilang miyembro ng Flying Eagles ay direktang naglabas ng isang bangkos ng mga modernong armas. Bukod dito, lahat sila ay mabibigat na sandata. Hindi lamang may mga missile, ngunit nagdala pa sila ng mga tangke. Hindi makapaniwala si Alex at ang iba pa. Paliwanag ni Jade, mas mainam na ihanda ang mga bagay na ito kung sakali. Kung epektibo ito, makakatipid tayo ng maraming enerhiya. 12 ng mga missiles ang binomba ang mga puno sa pool ng dugo ng walang target. Ang epekto ay disente. Matapos yumanig ng ilang sandali ang lupa, ang pambobomba ay nag-iwan ng depresyon sa pool ng dugo at ang mga puno sa loob ay nawasak din. Gayunpaman, sa susunod na sandali, muling lumitaw ang mga baging na iyon sa daanan. Atake with fire. I got this. Direktang ibinato ni Alex ang Great Flame Spell. Siyam na Fire Dragon ang sumugod na nakatasang ulo, sinunog ang malaking lupain sa unahan. Ito ay hindi isang ordinaryong apoy ngunit isa sa 3,000 ipinagbabawal na spell o kahit isa sa 10-point forbidden spell. Ang batas ng langit at lupa na ginamit ay hindi kabilang sa sansinukob na ito. Nabasag ang lupa mula sa nagninangas na apoy. Ang malaking lugar ay naging puting lupa. Nang muling lumabas ang mga tao sa daanan, nakagugulat nilang natuklasan ang ilang Shadow Panther na nasunog hanggang sa mamatay sa lupa sa unahan. Samantala, ang lahat ng baging na nakatago sa ilalim ng lupa ay sinunog din. Hindi sila baging. Sila ang mga ugat ng mga punong nakatanim sa pool ng dugo. Kitang-kita sila ni Alex ng Divine Eye at Primordial Eye.
Tinabi ni Daya, ang Dark Pixies ay hindi kailanman nagkaroon ng gayong mga puno. At saka, kahit na ang Shadow Panthers ay ginamit ang stealth ng mga kasanayan, hindi sila makakatakas sa pangunawa ng banal na kamalayan, ngunit ngayon, sila ay malinaw na umunlad at naging mas malakas kaysa dati. Tanong ni Phoenix kay Alex, saang direksyon tayo susunod? Sabi ni Alex, bigyan mo ako sandali. Pinigyan siya ni Divine Monarch Whitebone ng paraan para maramdaman ang Whitebone Scepter. Pagkalipas ng 3 minuto, tumuro si Alex sa isang direksyon. Sa ganitong paraan. Tinabi ni Agatha, nangunguna ako sa pagkakataong ito. Siya ay isang reyna ng mga Diyos na may pinakamalakas na lakas. Direkta niyang tinawag ang higit sa 300 banal na kuneho at bumuo ng barikada bago niya sinira ang landas sa unahan. Pagkatapos nilang maglakad ng malayo, unti-unting lumitaw ang figure ng isang babae malapit sa entrance ng daanan sa likod nila. Napakatangkad ng babae, may taas na 2 metro. Siya ay may kulay abo itim na balat at mahabang tenga, ngunit ang kanyang buhok ay orange-pula na halos nakadikit sa lupa. Puno ng lamig ang kanyang mga mata habang bumubulong sa sarili, mga tao, naparito kayo para sa Undying Plan, hindi ba? Napakahusay. Maghahanda ako ng malaking regalo para sa inyo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3346. Ang buong grupo ay patuloy na sumugod sa direksyong itinuro ni Alex. Dahil lahat sila ay mga deity tier cultivator, nagawa nilang maglakbay sa napakabilis na bilis. Sa ganoong bilis, nagawa na nilang maglibot sa Earth sa loob ng 1 oras. Bukod dito, ito ay kinakalkula ayon sa bagong daigdig na pinagsama sa dakilang mundo. Ipinakita nito kung gaano sila kabila sa puntong ito. Habang papunta sila doon, napansin ng grupo ang mga pool ng dugo. Parang nakakita ng palayan habang nakatingin sa bintana ng tren. Paminsan-minsan, isa pang pool ang lilito sa kanilang mga mata na tila walang katapusan. Ang ilang mga puno ng laman ay itinanim pa sa loob ng ilan sa mga blood pool na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, walang Dark Pixies na sumunod o umatake sa kanila sa buong panahon. Bigla nilang napansin na isang malaking pulutong na kulay itim ang bumungad sa kanila. Stop! Lahat ng Holy Rabbits na nakatayo sa pinakaharap ay agad na huminto pagkatapos makatanggap ng utos mula kay Agatha. Huminto rin ang mga tao sa likod nila. Ito ay ang undead. Ang dami nila. Ang magkabilang koponan ay huminto sa kanilang mga track nang sila ay 10,000 metro pa ang pagitan. Ang walang katapusang dagat ng undead ay tila natipon dito para sa ilang uri ng partikular na dahilan. Nang mapansin nilang dumating na si Alex at ang iba pa, ang buong grupo ay nagsimulang kumilos patungo sa kanila. Pagkalipas ng 2 minuto, umalingaw-ngaw sa hangin ang isang nakakabasag na dagendong. Phew! Si Alex, Agatha, Saria, at ang iba ay nakatayo sa pinakaharap na linya, huminga ng malalim. Anong mahabang biyahe, ngunit sa wakas ay natagpuan namin ang undead na buhay pa. Ito ay mahusay. Aking mga kasama, oras na para sa pagdanak ng dugo. Malakas na sigaw ni Gilbert. Nagutos din si Jade. Lahat ng gumagamit ng mabibigat na armas, kumuha sa posisyon. Tar-eret, tar-eret. Boom, boom, boom. Maraming pagsabog. Nang ang lahat ay nabigla sa ingay, may ilang malalaking sasakyan ang bumungad sa kanila. Napabuntong hininga si Alex. Ito lang ang kailangan natin. Sagot ni Jade. Wala pa rin tayo sa Earth, kaya hindi mahalaga kung ibababa natin ang undead territory sa mga guho. Mayroong 10 malalaking tangke ng labanan na inihanda ng mga nakatataas. Ang mga ito ay mga tactical na sandatang nuclear sa loob ng kanilang bansa, habang ang ilan ay ang pinakabagong mga imbensyon na hindi pa naipakita sa publiko, kabilang ang nanotechnology. Atake. Ang undead ay humihip sa kanilang mga sungay sa labanan habang sila ay nagpatuloy sa pag-launch sa malalaking grupo.
Sa kanilang mga frontline ay ang mga undead bone dragon na umaalulong patungo sa kalangitan na may isang alon ng mga skeleton na tropa sa likuran nila. Fire! Tor-eret, tor-eret! Boom boom boom! Sunod-sunod na pagsabog. Pagkatapos ay nagbigay si Jade ng higit pang mga utos na nagpadala ng 10 nano-nuclear bomb patungo sa kanila. Sa maikling distansya, kinailangan nilang maglakbay, hindi na nila kinailangan pang barilin ito sa himpapawid, dumiretso na lang sa undead troops. Whoosh! Sabay-sabay na pagsabog ng lahat ng 10, isang kahindik-hindik na eksena ang naglaro sa kanilang mga mata. Ito ay medyo literal na mukhang buhay na impyerno. Kahit na ang undead ay hindi makaligtas sa gayong mataas na temperatura. Kaya naman, ang dumaraming bilang ng kanilang mga tropa ay agad na sumisingaw mula sa init na walang naiwan. Kasabay nito, tinawag ni Agatha ang isang napakalaking carrot na may ilang uri ng enerhiya na nakapalibot sa tuktok. Ang enerhiya ay nabuo ng isang transparent na hangganan ng proteksyon na kumukuha sa shockwaves mula sa nuclear explosions. Gayunpaman, napansin nila na maraming undead ang sumugod matapos ang mga pagsabog ay namatay. Para bang hindi sila naapektuhan kahit kaunti. Nagsalita si Agatha. Walang silbi. Ang undead ay, sa katunayan, undead, kaya hindi magagawa ng mga sandatang nuclear. Mayroon din tayong mga sandatang nuclear noong sinaunang panahon. Kahit na sa modernong teknolohiya, hindi talaga natin masasaktan ang undead sa mga ito. Ang undead ay nabuo mula sa kapangyarihan ng batas, kaya dapat nating gamitin ang kapangyarihan ng batas kung gusto natin silang patayin. Sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang pagkakaisa, mapipigilan natin silang muling mabuhay. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3347. Hati sa 3 grupo, at umatake. Si Agatha ang unang lumabas. Ang mga banal na bunnies sa kanyang harapan ay naging 100 metro rin ang taas. Marahang tumango sina Alex, Dorothy, Esmeralda, Daya, at ang iba pa at sumama rin sa kanya. Nang magsimula ang labanan, at gaya ng lahat ng digmaan, marami ang nasugatan at namatay. Ang undead ay kasing laki ng kolonya ng langgam. Higit pa rito, ang ilan ay magagawang agad na buhayin ang kanilang mga sarili pagkatapos ding katayin. Ang Flying Eagles ang may pinakamasama sa sitwasyong ito. Ang kanilang mga pangkalahatang kapangyarihan ay hindi eksaktong namumukod-tangi, kaya naman nagdala sila ng mga advanced na armas, umaasa na magagamit. Gayunpaman, tila iba ang sinasabi ng katotohanan. Ang undead territory ay may mas mataas na gradong kapangyarihan ng batas kaysa sa Earth, at ang kapaligiran ay lubhang naiiba rin. Kahit na magpaputok sila ng mga nano-nuclear bomb, ang kapangyarihan ng batas sa lugar na ito ay lubos na magpahina dito. Kaya, naging sila hindi makayanan ng maraming pinsala sa undead. Higit pa rito, nalampasan sila ng undead na nagmamadali sa kanilang panig ng larangan ng digmaan. Sa pagkakawatak-watik ng kanilang mga koponan, ang Flying Eagles ay naging dahado sa digmaang ito. Ang mga tao ay nagsimulang mamatay kaliwat kanan. Kapag nakaramdam sila ng kawalan ng pag-asa, pipiliin pa nilang sirain ang sarili. Tor-eret, tor-eret. Boom boom boom. Sunod-sunod na pagsabog. Sunod-sunod, ang mga sinag ng liwanag mula sa kanilang mga pagsira sa sarili ay tumaas hanggang sa kalangitan. Pagkatapos ay napansin ni Alex ang isang pamilyar na figure sa loob ng Flying Eagles. Ito ay Butcher, na kasalukuyang napapaligiran ng undead. Sa isang malakas na hiyaw, pinili niya ring i-destruct ang sarili. Butcher. Ako, pinanood ni Alex ang pagkamatay ng kaibigan sa harap ng kanyang mga mata. Mahal ko. Pagkatapos noon, may narinig siyang masakit habang nagmumula kay Bounty, ang kanyang kataypan na si Stella. Bounty, bumalik ka. Tigaw ni Jade. Pagkatapos ay inindayog niya ang mabigat na martelo selya, diretsyong tumalon sa hangin at humahanggos patungo kay Bounty para pigilan siya.
Sa kabila nito, nabulag na si Bunty ng uhaw sa dugo at galit, pinapatay ang bawat undead sa kanyang daan habang tumatakbo siya patungo sa bangkay ni Butcher. Ngunit iyon ay mahigpit na binabantayan, kung saan mismo naruroon ang Undead Kings. Dahil si Bunty ay may katulad na antas ng cultivation sa Butcher, napaligiran siya sa loob lamang ng ilang sandali. Boom! Tarat-tarat! Malakas na pagsabog. Sa isang malakas na pagsabog, si Bunty ay nawasak din ang sarili. Bunty! Malakas na sigaw ni Jade. Dahil dito, napansin ng Undead Kings ang presensya niya, kaya inutusan ng kanilang mga subordinate na salakayin siya. Ilang itim na parang galame ang lumipad papunta sa kanya at pumulupot ng mahigpit sa katawan niya. Jade. Ililigtas ko siya. Si Daya, na noon ay nakatayo sa likuran ni Alex, ay sumugod kasama ang kanyang mga baging na humawak kay Jade at sa mga galame. Nagawa rin niyang magpatubo ng mga tinek ng sharp sa kanyang mga baging, hiniwa ang mga galame ng buong lakas. Nang makitang isa-isang pinuputol ang mga galame, pakiramdam ni Jade ay makakulaya na siya sa lalong madaling panahon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang dudurog na niya ang huling galame, bigla siyang inatake mula sa likuran. Isang transparent na sibat ang nakatusok sa kanyang dibdib mula sa likuran. Ish! Nabahira ng matingkad na pulang dugo ang damit niya sa isang iglap. Ha! Gulat na gulat si Daya. Kasabay nito, naramdaman ni Alex ang paninikip ng kanyang dibdib sa pagluha ng isang subo ng sariwang dugo. Dahil nakatali ang buhay niya kay Jade, tiyak na hindi siya makakaligtas kung mamatay si Jade. Jade. Commander Benmore. Naramdaman ng mga miyembro ng Flying Eagles ang panginginig ng kanilang mga puso. What the hell stack Jade in the heart? Maya-maya lang, may lumitaw na figure ng tao sa likod ni Jade. Isa itong lalaking dark pixie na may mahabang tenga at maitim na balat. Sa kanyang kamay ay isang sibat. Iyon ang sibat na tumusok mismo kay Jade. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3348. Ito ang tribong Dark Pixie. Mag-ingat ka sa kanila. Tigaw ni Daya sa lahat ng masilip niyang mabuti kung sino ang salarin. Marami ang sumugod upang iligtas si Jade dahil siya ang emosyonal na anchor ng Flying Eagles. Ngunit ngayon, ito ay napaka-emosyonal na anchor ay nahulog. Sabay na tinutulungan ni Dorothy at Esmeralda si Alex. Babe, babe. Okay ka lang. My love, please huwag kang mamatay. Nagpatuloy ang dalawa sa pakikipaglaban sa undead troops habang pinoprotektahan ang kanilang kataypan. Nangyari ang lahat ng ito ng biglaan, the pain unbearable for these women. Jade. Master. Ang relasyon ni na Alex at Jade ay higit pa sa mga ordinaryong master at disciples, kung tutuusin. Naramdaman ni Alex ang mabilis na pag-alis ng kanyang puwersa sa buhay, na nagiging mga sinag ng puting liwanag sa katawan ni Jade. Dahil magkabuklod ang kanilang buhay, ginamit ang life force ni Alex para ipagpatuloy ang buhay ni Jade. Jade, may life-sharing contract siya kay Alex. Hindi pa patay si Jade. Iligtas mo siya. Biglang gumamit muli ng invisibility ang Dark Pixie na sumaksak kay Jade na wala sa paningin ng lahat ng tingnan. Fatal. Noon lang, may isa pang hiniwa sa leeg, kahit ilang segundo lang ay maayos na. Dugo ang umagos na parang geyser mula sa sugat. Ang taong iyon ay hindi basta-basta. Ito ay Daya. Ahi. Daya. Daya. Hindi makapaniwalang tumili sina Dorothy at Esmeralda. Ito ay masyadong kakilakilabot upang masaksihan. Lumingon si Alex at nakita ang nangyari. Nanginginig ang buong katawan niya at ang puso niya lumubog sa ilalim ng dagat, gayunpaman, nagpakita ang isang figure ng isang Dark Pixie na nakatayo sa harap ni Daya sa hindi malamang dahilan. Ito ay isa pang babaeng Dark Pixie. Sa sandaling iyon, ang puso ng Pixie ay natagos ng kamay ni Daya na naging isang sanga ng puno. Tila may kung anong enerhiyang dumaloy mula sa katawan ng Pixie papunta kay Daya.
Ikaw, parte ka ng natural pixie tribe. Ikaw ay may nature's divine heart. Parang nasasaktan at nabigla ang babaeng dark pixie habang nakatitig kay Daya. Hindi niya kayang paniwalaan ito. Hindi ba matagal nang namatay ang tribong natural pixie? Gamit ang enerhiya ng pixie, ginamit ni Daya ang kapangyarihan para mabilis na pagalingin ang sugat sa kanyang leeg. Parang naging puno ang leeg niya. Nang tumigil ang pagdurugo, nagsara ang sugat at bumalik sa normal ang kanyang balat. Nakabaligtaran, ang dark pixie na iyon ay naging bulk zone ng berdeng usok. Nang makitang ligtas si Daya, nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Alex. Sumugod si Daya at binuhat si Jade mula sa lupa, nagmamadaling bumalik sa kanila. Nasugatan ang puso niya. Anong gagawin natin ngayon? Agad niyang ipinasok ang kapangyarihan ng nature sa katawan ni Jade ng buong lakas. I can help her restore her heart, ngunit ang kanyang life force ay dahan-dahang naubos. Nag-aalala ako na baka hindi ko na maibalik ito sa tamang panahon. My love, how are you hold up? Panghawakan mo. Ang 3,000 bulaklak ng lotus ni Alex ay nanginginig ng husto. Tila ay tila patuloy na sumisipsip ng kanyang enerhiya. Kahit paulit-ulit niyang inuubos ang chaos energy mula sa puno ng chaos, napakasakit pa rin ito sa kanyang katawan. At saka, kumukuha pa rin si Jade. Nang lakas din ng buhay niya na para bang isa siyang black hole. F*6, sa tingin ba nila ay nasa bingit na ako ng kamatayan? Kaya ba nila iniinom lahat ng lakas ko habang nanghihina pa ako para patayin nila ako? Nagpatuloy si Alex sa pag-inom ng ilang pills, pero hindi pa rin sapat. Ang lahat ay nanunood habang ang lakas ng buhay ni Alex ay bumaba ng mabilis, na tumatanda din sa proseso. Puno na ngayon ng kulubot ang kanyang mukha, at ang kanyang buhok ay naging kulay abo na parang mas matanda pa siya ng 10 taon kaysa dati. Dahil dito ay nagpanik ang lahat ng kababaihan. Anong gagawin natin ngayon? Pati si Alex ay nagpapanik na rin. Hindi pa namin nahanap ang white bone scepter, kaya paano ako maaaring mamatay dito? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3349. Napansin nila na mas maraming undead na tropa ang tumatakbo papunta sa kanila. Kasabay nito, sumigaw si Nila sa mga tao na nagpaalam sa kanila na papunta na rin ang mga tropa ng Dark Pixie. Ang target nila ay si Daya. Ngayong nahayag na ang kanyang pagkakakilanlan, wala nang pakialam ang Dark Pixies at sinubukan siyang makuha, lalo na't ang banal na puso ng kalikasan ay itinuturing na pinakamahalagang bagay sa loob ng mga tribo ng Pixie. Kailangang makuha ng Dark Pixies ang kanilang mga kamay. Agad na lumabas ang hukbo ng Alliance upang pigilan sila, ngunit imposibleng labanan ang mga Dark Pixies na ito, lalo na't maaari silang maging invisible. Ang mga top tier na mamamatay tao ay pumatay ng marami sa loob ng hukbo ng Alliance, dahil ang iba ay nakikita lamang silang palapit ng palapit kay Daya. Ngunit ang babae ay nagpapagaling pa rin kay Jade sa ngayon. Paano kung subukan ko ito? Umalis si Alex sa mga braso ni Dorothy at Esmeralda at tumayo sa harap ng Dark Pixies. Pagkatapos nito, ay activate ang isa sa 3,000 forbidden spell na natutunan niya, ang Great Swallow Spell. Swoosh! Biglang bumungad sa kanyang harapan ang isang malaking low power whirlpool. Dahil siya ay na-drain out, si Alex ay walang takot. Gusto niyang lumunin ang bawat bagay na kaya niya. Sa pag-iisip, nakalunok din siya ng maraming lunar chi sa labas ng Pantheon Tomb. Ang kanyang whirlpool ay naging isang walang katapusang hukay na para bang ito ay isang napakalaking capstan. Noong una, naabsorb niya ang nakapalibot na undead sa malapit. Hindi ito mabilis, ngunit tumagal lamang ng ilang minuto para lumaki ang whirlpool na umuubos ng mas maraming undead na tropa sa daan nito. Nagawa pa nitong sumipsip ng Dark Pixies na sumugod sa kanila. Ito ay isang nakakatakot na eksenang panoorin. Ito ay hindi na isang labanan at sa halip ay naging isang handaan. Nagulat si Alex nang malaman niyang tama rin ang ginawa niya.
Habang patuloy siya sa pagkonsumo ng undead at dark pixies, ang mga consumable na ito ay naging malaking halaga ng enerhiya. Noong nakaraan, ang mga bulaklak ng lotus ay tumingin sa kanya bilang isang namamatay na nilalang, hinihigop ang lahat ng kanyang kakanyahan ng buong lakas. Kaya, lahat sila ay ipinadala patungo sa lotus flower pool na may bagong nilamon na enerhiyang ito. Masyadong malaki ang enerhiya. Ang mga bulaklak ng lotus ay kailangang sumipsip nito kahit na ayaw nila. Tulad ng napipilitin sila, matutulungan lamang nila si Alex na ilipat ang enerhiya na ito sa nutrisyon at ibalik ito sa kanyang katawan. Way! Sa wakas ay naaliw si Alex na hindi na nauubos ang kanyang puwersa sa buhay. Sa halip, nagbigay din ito sa kanya ng ilang pagkain. Ang Great Swallow Spell ay nagpatuloy sa pagsuso sa higit pang mga entity habang ang whirlpool ay lumawak muli. Ibinagsak ng lahat ng nasa eksena ang lahat ng kanilang ginagawa, nagtitipon sa likod ni Alex. Iyon ang kasalukuyang pinakaligtas na lugar pagkatapos ng lahat. Polish Asterisk T. Anong klaseng skill ito? Kumakain na ba siya ng undead ngayon? Kumain din siya ng dark pixies. Nilunok niya talaga lahat, pati buto nila. Si Alex lang ang nakakaalam kung gaano ito pagpapahirap para sa kanyang mga bulaklak. Ang mga undead at dark pixies na ito ay nagtataglay ng negatibong enerhiya, ngunit inubos niya pa rin ang lahat ng iyon, kaya ang mga bulaklak ng lotus ay katumbas ng isang basurahan sa puntong ito. Unti-unti niyang napansin na nagsisimula ng mag-iba ang kulay ng mga bulaklak. Ang tangkay ng mga bulaklak ay unti-unting nagiging madilim na pulang kulay. Kasabay nito, napansin ng karamihan ang isang malabong lotus phantom na lumilitaw sa likod ni Alex, at ito ay pininturahan ng madilim na pula. Ano ito? Hindi man lang ito kamukha ng 3,000 bulaklak ng lotus. Ito ang 3,000 unang bulaklak ng lotus. Si Alex mismo ay lubos na natulala. Higit sa lahat, napagtanto niya na hindi na niya mapigilan ang Great Swallow Spell. Kinuha ng lotus na iyon ang spell na humantong sa pagkakaroon nito ng mas malaking gravitational energy at pinalaki pa ang whirlpool. Hindi lang ilang undead ang natupok ngayon. Malaking grupo nila ang hinihila papunta sa whirlpool sa puntong ito. Naramdaman ni Agatha at ng iba pa ang paglamig ng kanilang dugo. May mali sa lotus flower na ito. Ito ang kambal na lotus ng Green Genesis Lotus at ito ay nagiging demonyo. Kusang loob na lumabas si Shelly sa palasyo ng isip ni Alex sa pagkakataong ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3350. Ang kalangitan ay tila kakaibang maliwanag sa sandaling iyon. Kung ikukumpara sa mga kulay abo na ulap noon, ito ang unang pagkakataon sa mga taon na ang kalangitan sa itaas ng mga ito ay naging malinaw. Wala kahit isang ulap ang nakikita. Iyon ay dahil ang Great Swallow Spell ni Alex ay nauwi sa paglunok ng nakamamatay na kulay abong chi sa hangin din, bukod sa walang limitasyong bilang ng undead troops. Sa malayo ay may ilang dark pixies na nagpupumilit na makatakas ng malapitan, natulala. Tinitigan nila si Alex na para bang nakatingin sila sa isang halimaw, pagkatapos ay bumaling sa kanyang sobrang dambuhalang lumulunok na whirlpool. Aking Reyna, ano ang bagay na iyon? Naabsorb ang libo-libo nating mga tao. Kahit ang madilim na puno ay hindi nakaligtas sa kanyang paglunok. Isa sa mga babaeng dark pixies na may matulis na tenga ay halatang sama ng loob. Siya yung nagpakita sa gate kanina. Noong una ay naisip niya na makakamit nila ang ilang mga benepisyo mula dito, na gustong gawin ito sa pamamagitan ng pamumuno sa undead dito, kaya't binibigyan ng mga tao ng mahusay na gift. Nagsimula ito ng medyo maayos dahil napanood nila ang maraming tao na nawasak sa sarili noong digmaan. Ang Dark Pixie Queen pagkatapos ay nag-flashback sa isang mahabang panahon ang nakalipas, nang ang mga tao ay pumatay ng ilang Dark Pixies. Tinusubukan din niyang maghiganti para sa kanyang mga ninuno. Gayunpaman, hindi niya magawang hulaan ang wakas. Anong klaseng halimaw ang binatang iyon? Sa pagkakataong ito, lahat ng Dark Pixies na natupok ay napakalakas na mamamatay tao dahil sila ay mga eksperto sa invisibility.
Sila ang pinakamalakas sa kanilang tribo. Ngunit ngayon, 2 ang namatay, na labis na ikinasakit ng Reyna. Umalis. Alam niyang hindi na sila makakatagal dito. The future was simply unpredictable. Phew. Sa wakas ay nabitawan na ni Daya ang dibdib ni Jade. Sa malaking halaga ng enerhiya na sumusuporta kay Alex sa kanila, patuloy na tumataas ang kanyang life force habang ang kanyang buhok ay naging itim. Hindi na rin nauubos ang puwersa ng buhay ni Jade, sa halip tumanggap ng malakas na pagbawi. Sa ganitong mga sitwasyon, mabilis na gumaling ang nasugatan na puso ni Jade sa tulong ng divine energy ni Daya. Bilang bahagi ng Tribong Titan, napakalakas din ng mga kapangyarihan sa pagbawi. Pagkatapos nitong tagumpay laban sa kamatayan, tila nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pagbabago sa loob ng kanyang katawan. Maputi at makinis ang balat niya noon, parang nyebe. Ngunit ngayon, medyo dilaw ito at patuloy na naging kulay ginto. Anong nangyari kay Commander Benmore? Bakit ganyan ang itsura niya bigla? Ang Flying Eagles pa rin ang pinaka-nag-aalala kay Jade. Nasaksihan nila ang kanyang pagbabago, napabuntong hininga sila sa gulat dahil hindi pa nila nakitang ganoon na lamang ang kulay ng balat ng sinuman. Lumingon ang lahat kay Daya. Siya ang nagpagaling sa kanya, pagkatapos ng lahat, kaya naisip nilang malalaman niya kung ano ang eksaktong nangyari. Gayunpaman, umiling si Daya. Hindi rin ako sigurado. Pero ako. Halatang naramdaman ang mabilis na pagdaloy ng dugo niya ngayon lang. May kakaibang enerhiya sa loob. Sabi ni Saria, hayaan mo akong tingnan na alam ko ang kaunting mga kasanayan sa medikal. Noon lang, nagsimulang lumutang mag-isa ang Martello Celia, na matagal ng hawak ni Jade. Nagpatuloy ito sa pagindayog sa harap ni Jade na parang nakaalerto. Isang boses ng matandang lalaki ang tumunog. Nobody touch her. Huwag mo siyang istorbohin. Ito ang sintomas ng isang buo. Paggising sa kanyang Titan Blood. Hindi ko inaasahan na magagawa niyang gisingin ang Golden Titan Blood. This is so surprising. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela. Mabuhay. Please like, share, and subscribe. Salamat po.